Ang aso ni Mang Pilo. Orihinal na likha ni Max TV. Sa isang tahimik na baryo sa Quezon, may isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Pilo. Araw-araw, makikita siyang nakaupo sa harap ng lumang sementeryo. Payat siya, gaskasan, at tila pasan na ang bigat ng mundo sa kanyang likod. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang aso, si Doro, isang asong kalye na kulay abo. Sila'y magkasamang kumakain ng mga tira-tirang pagkain, naglalakad sa ilalim ng init ng araw, at natutulog sa tabi ng sementeryo, na tila ba ito na ang kanilang tahanan. Ngunit isang araw, si Doro ay namatay. Ang buong baryo ay nabalot ng katahimikan. Tila may isang kaluluwa ang nawala. Matapos silibing si Doro sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng sementeryo, nagsimula ng makaranas ng mga kababalaghan ang mga tao sa baryo. Tuwing gabi, may isang aso na umaalulong. Malakas, galit, at puno ng hinanakit. Sabi ng ilan, baka isa lamang itong ligaw na aso. Ngunit sabi ng mga matatanda, hindi raw basta tahol iyon. Sabi nila, iyon ay ang tahol ni Doro. At sa bawat tahol, lagi itong nakatutok sa gitna ng sementeryo, sa harap ng isang lumang nicho na walang pangalan. Ayon sa mga matatanda, si Mang Pilo ay dating kaitiwala ng isang mayamang pamilya sa baryo, ang mga Guzman. Maganda ang kanyang buhay noon, may asawa at anak, at tapat sa kanyang mga amo. Ngunit isang gabi, inakusahan siyang nagnakaw ng mga alahas ni Doña Teresa, ang babaeng amo. Hindi siya nakapagsalita, walang nakinig sa kanya. At sa gitna ng ulan at sigawan, hinampos siya ng kanyang among lalaki, si Don Ernesto, gamit ang isang bakal na tubo, hanggang sa siya'y bawian ng buhay. Itinapon ang kanyang katawan sa likod ng sementeryo. Para pagtakpan ang kanilang kasalanan, sinabi ng mga Guzman na tumakas si Mang Pilo matapos magnakaw. Ang tanging saksi sa lahat ng ito ay si Doro, ang aso na hindi na nakatulog mula ng gabing iyon. Mula noon, gabi-gabi umaalulong ang aso sa tabi ng sementeryo, hanggang sa ito'y namatay rin sa gutom at kalungkutan. 20 taon ang lumipas, wala nang nakakakilala kay Mang Pilo, ngunit buhay pa rin sa baryo ang alamat ni Doro, ang asong tumatahol sa mga kaluluwa. Isang gabi ng Nobyembre, habang nagdaraos ng araw ng mga patay ang mga tao, biglang tumahol ng malakas ang aso. Mahaba, nakakakilabot, at tila may kinakaladkad na tanikala ng galit. Ilang kabataan ang naglakas loob na sundan ang pinanggalingan ng tahol. Doon nila nakita ang isang asong kulay abo, may kalansay na paa, at may apoy sa mga mata. At sa harap nito, isang aninong lalaki na nakaputing barong, duguan ang ulo. Ernesto Guzman. Sigaw ng tinig. Hindi pa tapos ang hustisya. Ang multo ni Mang Pilo ay bumangon. Ang kanyang aso, ang tagapagbantay ng kanyang kaluluwa. At mula sa lupa, unti-unting umusbong ang mga ugat, mga aninong parang kamay na humahawak sa paanan ng kaluluwa ng kanyang dating amo. Sumigaw ito, humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig. Sa huling pagkakataon, tumahol si Doro. At sa bawat tahol, tila pinuputol ang koneksyon ng kaluluwa ng mamamatay tao sa mundo. Kinabukasan, nagimbal ang baryo. Sa loob ng sementeryo, natagpuan ang katawan ni Ernesto Guzman, ang anak ng dating Don Ernesto. Namatay sa atake sa puso. Ngunit ang nakakakilabot, sa lupa sa harap ng nicho ni Mang Pilo, may isang bakal na tubo na puno ng dugo, at mga marka ng kagat ng aso. Mula noon, tahimik na ang sementeryo. Wala ng tahol, wala ng multo. Isang pari ang dumating at binasbasan ang lugar.